Alam mo, Boss RDR, actually, nung unang pumasok ka sa radar ko, sabi ko, grabe tong taong ito. Yung pang nagsasalita, may sense. Yes. And then, direct na direct din. Sabi ko, talagang ang lalim, malalim ang pangunawa. Gusto namin malaman, saan ba talaga nagsimula si Boss RDR? Ako po ay, fortunately, anak ng may kayang pamilya. So, bata pa lang kami, ang nakita ko na kagad sa mga magulang ko, ang ginagawa nila is business. Nagtitinda sila ng itlog sa palengke. Habang lumalaki, dahil nakagisnan ko, napapanood ko, nakikita ko, negosyo yung ginagawa nila. So, somehow, although indirectly, para akong na-trained na parang gusto kong maging negosyante balang araw. So, kailan ka na-expose na ikaw mismo ang nagbenta? Nung high school ako, naalala ko, kapag iba't ibang mga subjects yung tinuturo, hindi ako interesado, palabag sa akin ako sa eskwelahan. Pero kapag may project, example, magtitinda, magbebenta, doon interesado ako, active ako. Nagbebenta ako dati ng CD. Ayan, yung mga cruisin, yan, yung mga cruisin, 1, 2, 3, 4. Meron pa basta yung mga lumalabas na CD dati, yun yung tinitinda ko sa mga classmate ko. Mga magkano kinikita mo noon nung nag-umpisa ka? Siguro kumikita ako noon ng mga 300, 400 pesos. So, ang may kasabihan nga, kung unang-unang binenta mo, ay hindi mo talaga makakalimutan eh. Oh, it's very memorable. Ako naman, naging negosyante ako, I do believe. Nung bandang I think kindergarten. Oh, bata. Oo. Lahat kami, pinagtayo kami ng booth na magbebenta. Yung sa akin, prutas. May mga iba pagkain. Tapos may play money na binabayad sa amin. At kung sino may pinakamarami, pwede mong ipalit ng laruan. Ako yung pinakamarami na nabenta. Oo. So, hindi ko makalimutan yun. Kaya ever since yung exposure. Kindergarten to, coach, ha? Oo. Ay, ano ba nauna? Nursery or kindergarten? Nursery una, tapos Kindergarten. kindergarten. Yun. Hindi ko na makalimutan yun. Kaya nga tumatak na sa kaisipan ko na talagang gusto ko na talagang maging negosyante. Pero ito nga, syempre, na sinabi mo na hindi naman, yung kahirapan, hindi mo masyadong naranasan. Pero, Nung bata ako, coach, hindi. Pero nung medyo umidad ako, naranasan ko talagang yung maging mahirap. Naranasan ko yun. Hindi, pero bago tayo pumunta doon, syempre, ang kahirapan kasi hindi lang naman sa financial eh. Ang kahirapan din, merong pagdating sa iba, yung mental, Yeah. emotional. Yeah. Kung may babalik kita nung bata ka pa, hindi mo makalimutan na pangyayari sa buhay mo na nahirapan ka? Siyempre, nung grade 3 ako, bumagsak ako So, repeater ako. Tapos, ang pinaka hindi ko makakalimutan doon, pinalo ko ng tatay ko, ng kahoy. Unfortunately, yung kahoy na pinampalo sa akin, hindi niya napansin, may pako. Sa dulo. Sa dulo. So, bumaon yung pako dun sa puwet ko. Hindi lang isang beses, paulit-ulit niya akong pinalo. So, sugatan ako. Para sa akin, traumatic yun bilang bata. Iba kasi ang disiplina ng tatay ko. Na na-appreciate ko siya ngayon, Ang disiplina ng tatay ko dati, parang pag nagkamali ka talagang bubugbukin ka. Papaluin ka talaga. Ngayon, ang tawag doon, child abuse. Tama. Dati ang tawag doon, disiplina. May isa pang pangyayari na pinalo kami na ang sinasabi ng tatay ko is, wala ka namang mararating sa buhay. Wow. Ganon. Patayin na lang kaya kita. Ganon yung lingwahe. Habang lumalaki, very tough yung environment na kinalakihan ko. And yet, na-appreciate ko siya sa ngayon. Dati hindi ko naiintindihan yun. Kaya punong-puno ko ng galit at puot. Pero ngayon na nandito na ako sa sitwasyon na, nare-realize ko, buti na lang ginanon ako ng tatay ko. Kasi kung hindi ako ginanon, mawawalan ako ng disiplina sa sarili. Baka naligaw ako sa buhay, baka kung ano-ano yung pinaggagawa. Ano yung naging impact sa iyo bilang isang tao? Yeah, ang naging impact sa akin nun, siyempre, habang lumalaki ka, na mababa ang self-esteem mo. Dahil pinaniwalaan mo sa sarili mo for how many years na wala kang mararating sa buhay. Pinaniwalaan mo sa sarili mo na bobo ka. So, hindi na ako nakagraduate. Kumbaga, lito rin ako sa buhay. Dahil nga, yun ang paniwala ko, parang wala yata akong mararating. Parang pinaniwalaan ko for the longest time na bobo talaga ako. And then, yun, na-open ako sa isang network marketing. Doon ako nagkaroon ng hope and pag-asa. Hindi ko makalimutan yung sinabi mo, visual din yun Yeah. Kasi, di ba, pinalo ka na may pako pala, nasugatan ka, pero naghilom. Naghilom. Yes. Pero, may hindi ko makalimutan na istorya Hindi ko lang alam kung narinig mo na ito. Kasi may isang bata na hindi daw niya makontrol ang kanyang galit. Ang sinabi ng kanyang nanay, tuwing ikaw ay nagagalit, lumabas ka, at sa sa may parang bakod natin, kumuha ka ng isang pako at martilyo.
ihampas mo dun. Mm. So, araw-araw, pag nagagalit siya, dun mo ilabas ang sama ng loob mo. Mm. So, siguro, sa loob ng isang buwan, nakadalawampu siya. Mm. Ngayon, pagkatapos ng isang buwan, sinamahan siya. 20 na yan. Ngayon, isa-isay mong tanggalin yung pako. Nung tinanggal niya yung pako, ngayon, ano napansin mo? Sabi niya, may butas. Mm. Sabi niya, tuwing ikaw ay nananakit ng tao, yan ang naiiwan mo sa ibang tao. Nagkakaroon niya ng butas sa buhay ng isang tao. Grabe. Grabe yung lesson na yung coach. Yun, magpatuloy tayo. So, paano mo na-overcome yung pain na yun? Nung sinabi mo na pumasok ka na at nag-networking ka. Ayun, nung nagne-networking ako, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi ng pera sa mga magulang ko from that day on. True enough, yun yung ginawa ko sa buhay ko. Ilang taon ka pala nun? 19. Wow. 19 years old. Sa mga unang buwan ko, lugi. Hindi kumikita dahil lugi sa pamasahe, lugi sa pang-mobilization. Kasi yun ang trabaho ng networker eh. Dati wala pa namang internet, wala pang social media. So talagang manual ang recruitment mo. Nangingilala ako sa bus. Kinapalan ko yung mukha ko kasi bobo ka na nga. Tapos mahina pa ang loob mo. Walang mangyayari sa'yo. Yun yung naisip ko nun sa sarili ko. So parang survival mode ako nun. So kailangan, kung mahina ka, kapalan mo na mukha mo. Sipagan mo na. Tama. 'Di ba? Baka sakaling may makuha kang resulta. And fortunately, tumagal ako sa network marketing for 2 years mahigit. Nagka-resulta ako. Oh. So, nabili ko yung first car ko. Bukod doon, dahil kumikita na ako ng malaki, umabot sa nag-100,000 ako or more. Alam ko, nasa 170, 200,000. Linggo-linggo yun. Wow. Sa networking, naging top earner ako. So yun, nagka-resulta ako. Nagkaroon ako ng mga 3 sasakyan. Nagkaroon ako ng kahit papaano, pera. Yun ang nangyari sa akin. Pero, kaya naging follower ako ng isang Chinkitan, it's all because ang dami mong kinita, pero walang natira sa'yo. Naubos sa akin yun, buwan lang. Naubos sa akin lahat ng kinita ko. Kasi nung nagne-networking ako, unfortunately, nagsara yung kumpanyang top earner ako. Nagsara sila, nag-overpay out. So, ibig sabihin, dahil nagsara, naputol yung income. So, imbis na pumasok ako sa networking ulit, dahil may pera ako, enjoy ako masyado, binata ako eh. Lahat ng klase ng kasiyahan sa buhay, ginawa ko. So in other words, nag-one-day millionaire ka na ubos na yun. Hindi naman one day, coach. Inabot naman ng mga 3 buwan. Dahil wala akong pinagkakakitaan, nabenta ko na rin yung sasakyan, naubos yun. Pero magbalik tanaw tayo ulit na one step backward lang tayo. Hindi natin na-close yung sa ama mo eh. Eh, kumita ka na eh. Meron ka nang kinikita 100,000 eh. Nung kumikita ka na, ano na sinabi ng tatay mo? Yun ang pinakamaganda. Nung nagparada ako ng sasakyan, gusto mo, basagin ko yung salamin ng kotse mo, ang yabang-yabang mo, may sasakyan ka na. Hindi ko makakalimutan yon. Whether tama ang gawin mo, whether mali. Mali ka pa rin. Mali ka pa rin. Kaya yung hate, lumaki ng lumaki. Kasi pinipilit mo naman sanang maging mabuting anak, maging matagumpay sana sa buhay. Kaso nga lang, kahit verbal support, wala akong natatanggap noon. Never kong narinig sa mga magulang ko na, uy, ang galing mo, uy, ang husay mo. Nung mga panahon na yon. Ganun na nangyari. Guys, as you hear this backstory of RDR, nakikita nga natin, di ba? Tagumpay, successful. Pero yun nga, sa likod ng tagumpay ng isang tao na hindi natin alam, may mapait na karanasan. At kung bakit siya naging ganun, dahil nga sa sa pagsubok. At ito ang humubog sa kanya, lalo siyang naging matagumpay.